Ito po yung balita na hindi nyo matatanggap, lalo na po ng mga Duterte supporters at kanyang pamilya. Alam nyo kung bakit? Hindi po pinayagan ng ICC judges yung pong gusto ng Defense Council, ibig sabihin mga abogado ni Duterte doon sa ICC, na limitahan ang mga nagtetestify at mga documentary or dokumento na magpapatunay sa human rights violation, crime against humanity na galing sa mga Pilipinong biktima during Duterte administration. Ibig sabihin yan, walang limitasyon, papayagan ng ICC ang anumang mga dokumentong magpapatunay sa kaso laban kay Duterte na ipipresenta ng mga testigo at ng prosecutor, taga-usig, ng abogado ng mga biktima. Yan po yung matindi. Ang gusto po kasi ng kampo ni Duterte, limitahan lang. May limit lang yung mga dokumentong ipipresenta ng testigo at ng prosecutor. So, hindi po yan pinayagan. Sa halip ay pumanig ang ICC judges, ang korte, dito sa side ng mga biktima at ng prosecutor. Matindi yan. Anong ibig sabihin po niyan? Sa ating interpretation at analysis, opinion, dadami pa ang mga dokumento at testigong magpapatunay sa crime against humanity, against Duterte, and co-accused nito. Yan po sa paglabag sa karapatang pantao. Okay, ganun po ang sitwasyon. Pero sa isang banda, pinayagan ng ICC na merong mga pwedeng pagkilanlan kung sino yung mga naging biktima. Okay? Yun, okay yun. At pagpapatunay yan na parehas ang tingin ng ICC. Pero yung request ng grupo ng Defense Council na National ID, yun daw National ID ang pwedeng pagbasihan kung sino ang biktima. Aba, kakaiba naman yan. Alam naman natin yung National ID sa Pilipinas, pumalpak yan. Na mula pa ng 2018, 2019, under Duterte administration, nagsimula na yan. Until now, hindi pa nakakaroon ng lahat ng Pilipino. Marami pang Pilipinong walang National ID. So, hindi rin po yan maganda. So dito po sa palitan ng mga petisyon, motion at galaw ay mas kinatigan ng ICC ang side ng mga biktima. Ibig sabihin nakatutok ang ICC. Totoo ba o hindi ang akusasyon laban kay Duterte? So para malaman, pinabiyagan, open ang lahat ng dokumento magpapatunay sa kaso. Yan ang sakit ng ulo ngayon ng mga Duterte Council. Sa bagay, euro at dollar ang bayad sa kanila eh. Malakihan ang bayaran dyan dahil international lawyer ang kinuha ni Duterte. Hindi siya kumuha ng Pilipinong abogado. E di tingnan natin kung kayang harapin ng kanyang mga abogado itong matitinding ebidensya ng mga biktima. Okay? So, gusto ng ICC malaman ang lahat ng dokumento. Malaman kung ilan ang biktima. Malaman kung sino-sino ang mga biktima. At yan naman po ang ipipresenta ng prosecution. Ang lahat ng biktima, ang lahat ng dokumento isusumitin nila. Yan naman ang hinaharangan ng Defense Council, pero hindi po pinayagan. Ibig sabihin, talagang problema ng Defense Council ito kung paano nila i-justify na inosente o walang kinalaman ang Duterte at co-accused dyan sa crime against humanity. So, antabayan natin kung ano ang mangyayari. Yan lang ho pinarating ko sa inyo. May mga video statement dyan pero ayaw ko na iparinig at pakita sa inyo kasi ayaw ko ng copyright. Hanggat maaari, inaaral ko, i-relay ko sa inyo, tatalakayin ko at pinapahayag ko sa inyo. Yan naman po ay lehitimong balita, hindi yan fake news. Ang magsasabi lang ng fake news dito ay yung mga Duterte. Kasi ayaw nila ng balitang totoo. Ayaw nila ng balita na hindi papabor sa kanila. Hindi naman natin bibigyan sila ng pabor kung ano ang balitang ginagagaling sa ICC at galaw
ng Defense Counsel at ng prosecutor, yun lang ang ating binabalita. Ito'y maintindihan ng bukas ang kaisipan. Pero yung sarado ang kaisipan, na katulad na kung sino dyan, huwag na natin pilitin. Kahit anong gawin mo, hindi papasok sa kailang kaalaman yan. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Pangalawang pag-usapan natin ito. Aba, talagang hindi na maitago. Meron pong isang video yung lumalabas ngayon. Pero tulad na sinabi ko, ayaw ko ng copyright. Mukhang galing kay Apollo Kibuloy. Aba, at nananawagan na solid PDP daw sila para daw kailang maipagtanggol si Sara sa impeachment. Wow! Ang panawagan ni Kibuloy, manalo daw yung PDP laban para maipaglaban sa impeachment trial si Sara. So yun lang pala ang layunin nila. Kaya pala wala silang plataforma de gobyerno. Wala silang inilatag na kung anong maganda para sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino. Yung pala ang kailang main na galaw at plano ay manalo sila para may kakampi si Sara sa impeachment trial. Ibig sabihin magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan sila sa article of impeachment at mga ebidensya sa graft in corruption, sa intelligence at confidential fund. Panunuhol ng 50,000 pesos per month sa mga YOSEC, ASEC at Direktor ng Department of Education, pagbabanta at nag-utos na kuhanin ang buhay ni Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, at yung bilyong-bilyong nakakalula daw po ng mga bank account sa bangko. Ayan po yung ilan lang sa article of impeachment. Tapos ang sasabihin nitong kampo nila, kailangan daw silang manalo para maipagtanggol si Sara Duterte. Ano yun? Magsisenador kayo para lang ipagtanggol ang isang pamilya? Di ba dapat pag magsisenador ka ay national, international ang kaalaman at mga dapat gawin para sa kabutihan ng bansa? Hindi kabutihan ng mga Duterte lang. Hindi kabutihan ng iisang pamilya. Doon sa article of impeachment at impeachment court, impeachment trial na gagawin after election, yan po ay labanan ng ebidensya kontra ebidensya. Labanan ng testigo kontra sa testigo. Bibigyan ng pagkakataon ng mga senador judge ang magkabilang panig. Dapat neutral yung mga senador. Pero ngayon pa lang, nananawagan sila na sila daw ay tulungan at pag nanalo, kanila daw isasalba si Sara. Para daw makalusot, para daw may kakampi si Sara sa impeachment. So magsisenador pa kayo para lang kampihan si Sara? Dapat maging abogado na lang kayo. Dapat maging defense counsel na kayo para magpapasweldo sa inyo si Sara. Gusto niyo maging senador para ipagtanggol si Sara? Kami pa ang magpapasweldo sa inyo. Taong bayan pa ang magpapasweldo sa inyo para ipagtanggol si Sara. Kasi pag nahalal na senador, mamamayang Pilipino ang magpapasweldo sa senador. Pero kung ang trabaho ay magiging papel nila ay parang abogado ni Sara, bakit kami pa magpapasweldo? Dapat hindi na kayo manalo. Maging abogado na lang kayo, defense counsel ni Sara sa impeachment, para si Sara na lang ang magpasweldo sa inyo. Bakit ang taong bayan pa? Wow! Wow! Again, meron pong video. Isa pang issue bago tayo tapusin itong issue ito. Bakit pinapayagan ng Bureau of Jail and Management Penology, Secretary Abalos, Secretary Remulla? Alam mo ba ito? Bakit napapadalas yata ang video campaign nitong si Kibuloy? Hindi ko sinabi siya guilty na, pero tinatanong ko lang, iyan ba mayroong approval mula sa korte na yung isang nakakulong sa qualified human trafficking, non-bailable offense, at iba pang kaso, nakakapaglabas ng mga video para sa political ads, political campaign? Nagtatanong lang po tayo. Baka hindi alam ito ni Secretary Abal, ni Secretary Remulla. Baka hindi alam ito ng Bureau of Jail Management and Penology. Ngayon, kung mayroong approval ang korte, di walang problema. Kaya lang yung kanya sinasabi, mukhang malayo dun sa solusyon sa problema ng bansa. Mukhang ang kanya sinasabi ay para kay Sara lang. Gusto lang niyang isalba si Sara at yung kanyang mga kasamahan. Ganon? Please like and share. Naku, kakaibang galaw nila. Maging matalino para hindi kayo magsisi at mabudol ng mga politiko.